So ayun mga pre, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at welcome back na naman dito sa channel ko. So ayun, naalala nyo yung last video natin, pinakita ko sa inyo yung sitwasyon ng breeding area ng ating mga guppies. So sa araw na to, sa hapon na to ay sisimulan na natin yung paglilinis ng mga ref tub natin. So unti-untiin na natin kasi limitado yung oras natin at syempre yung tubig natin. So ayun, dito tayo magsimula sa portion na to, sa breeder ng ating silver koi guppy, tsaka sa grow out ng ating Dambu Ear Mosaic. At syempre linisin na natin yung nasa gitnang tub na to. Kukunin natin yung mga Japan Blue Gold Double Sword at ilalagay dito sa male section para mag-grow out na natin ng mga male na Dambu Ear Mosaic. So ayun, samahan nyo ako mga pre, simulan natin. Let's go! So ayun mga pre, dito tayo magsimula. So ito yung sinasabi kong tub, breeder tub ng ating silver koi guppy. So ayan, pregnant na yung iba at sobrang dumi na. So simulan natin to maglinis. Tsaka ito, tsaka ito. So mamaya kapag may oras pa tayo, so doon naman tayo. Pero kung hindi, sa next na naman na episode natin. So ayun mga pre, simulan ko na yung paglilinis. Samahan nyo ako. Let's go! So ayun mga pre, hindi naman tayo kukuha talaga ng napakaraming tubig. So yung goal lang natin ay makuha lahat ng dumi dito sa ilalim. So sa siphon natin to. Siya nga pala yung gamit ko ay garden hose. Ayan, dun yan lumalabas. So uubusin ko lang yung sa ilalim para naman na pagdagdag natin ng bagong tubig ay fresh na fresh. At syempre mabawasan na rin yung build up ng ammonia. So ayan, samahan nyo ako mga pre. So ayan mga pre, malinis na yung tub natin. So dito naman tayo magsimula. Yeah. So ito, sobrang dumi talaga oh. Grabe. So dapat makuha to lahat ng mga dumi sa ilalim para maging fresh ulit yung kanilang environment. So medyo dapat mabilis tayo dito kasi mababa yung level ng tubig. So baka maubos yung tubig, hindi pa natin malinis lahat sa ilalim. Yan. So ayan mga pre, malinis na yung ating tub. So pwede na itong dagdagan ng tubig maya maya. So nandito na tayo sa tub ng ating Dambu Ear Mosaic. Ayan. So lilinisin ko muna to lahat. So ito tatapusin ko muna. Pagkatapos ay i-update ko kayo bago ako magpasok ng tubig. So ayan, let's go. So ayun mga pre, tapos ko nang linisin yung ilalim ng ating ref tub. Ayan. So masigla na sila ulit. So medyo dinadamihan ko lang yung kuha ng tubig. Siguro ibababa ko muna konti dun sa level na to. Siguro ubusin ko muna to para medyo malaki yung volume na makuha natin, para mas fresh yung tubig nila. Anyway, gradual acclimation lang naman yung ginagawa natin. Dahil hindi sila sanay sa tubig ng deep well. So kasi yung ginagamit natin ay yung drum na dalawa na to. Nasa ngayon ay wala nang laman. So yung water system kasi natin sa ating mga guppies ay nagmula lamang dito sa aking concrete gutter. So ulan lang yung ginagamit natin. So first time nila na i-convert ko sila sa deep well. So hindi pa nakastock yung tubig. So sana walang mangyari. So unti-untiin lang natin yung pagpapasok ng tubig para naman na hindi sila ma-water shock. So ayan, kukunin ko muna yung mga male ng Japan Blue Gold Double Sword doon at ilalagay dito. So let's go.
nahuli ko na lahat ng mga meal ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Ayan. So ito na sila. Marketable size na yung mga to. So dito muna natin sila ilalagay pansamantala sa mga meal na kasama nila. So medyo acclimate muna natin ng konti. Yun. So dyan lang muna sila. Para naman na makapagbigay daan sa mga meal ng ating Dambu Ear Mosaic. So ayan, magpapasok na tayo ng tubig. Let's go. So ayan mga pre, nagpapasok na ako ng tubig dito sa ating ref tub. So baka magtanong kayo kung bakit hindi ko na lang ilagay sa balde at igibin. So ito yung dahilan dyan mga pre. Yung tubig namin, yung pinakalugar namin dito, yung pinakailalim ay deposito ng black coal. Yung tinatawag nating ceramic, yung ginagawang figurines, mangkok. So yung tubig dito ay medyo maamoy at hindi maganda yung quality ng tubig. So kailangan mo nang dumaan sa filter bago pumunta sa ating isda. At isa pa, yung tubig doon ay napakalamig. So dito, yung tubig dito ay medyo maligamgam. So yung dahilan bakit kailangan nating hinaan lang yung pagpapasok ng tubig. So gradually lang para hindi manibago yung ating mga alaga. So ayun mga pre, papakita ko muna sa inyo yung breeder ng ating silver koi guppy. Yan. So huli tayo ng isa para makita nyo. So ito mga pre, tignan nyo. Tignan nyo kung gaano kalaki yung mga breeders natin. Yan. So kapag ito yung nanganak, estimated ko more or less nasa 50 to 100 fry yung kayang iluwa dito. So, tignan nyo naman kung gaano kalaki. Lalo na itong isa na to. Ayan o. Grabing laki. So, tignan nyo. So napakalaki ng mga breeders natin. So meron na tayo ditong 7 female ata. 8. So 8 pirasong female tsaka 4 na male. Yan. So hopefully makapagparami nito by sa darating tag-ulan. So sana kapag mas produce tayo ulit, kasi ngayong summer talagang hindi maganda yung resulta ng kanilang breeding dahil nga sa quality ng tubig na meron sila. So anyway, kasalanan naman natin kasi medyo busy talaga, pero ginagawa naman ang paraan. So ayun mga pre, okay na yung level ng center tub natin. Ayan. So pwede na yung lagyan ng mga gapi sa susunod na balik ko. So talagang napakahina mga pre yung daloy ng tubig dito, kasi medyo mataas-taas na yung level ng ating gapi area kumpara doon sa ating poso. So yung hindi naman gaano kataas yung filter natin, kaya medyo maliit yung diferensya ng levelasyon nila, kaya ganito yung labas ng tubig, pero okay lang yun. So time check, it's already 5:20 ng hapon. So medyo pagod na tayo, so let's call for a day. So magpahinga na muna tayo para bukas ay ready na naman at kondisyon na naman tayo. So ayun mga pre, salamat sa pagsama sa akin sa part 1 na paglilinis ng ating gapi area. So abangan nyo yung part 2. Siguro ito yung unahin natin, yung mga breeders natin, kung kaya, yun yung ating grow out ng Japan Blue Gold Double Sword. So ayun mga pre, maraming salamat. Abangan nyo yung mga next video natin, kasi mangunguha pa tayo dito ng mga fry ng ating gapi. So napakaraming fry dito, so kukunin natin yan bago tayo maglagay ng panibagong tubig. So ayun mga pre, medyo hapon na at talagang nakakapagod na yung buong araw natin. So abangan nyo yung next video natin, yung part 2 ng paglilinis ng ating gapi area. So ayun mga pre, maraming salamat sa patuloy na pagsupport at panood ng mga video ko. So please like and share our videos at huwag kalimutan mag-comment down below para malaman ko kung hanggang saan naabot yung video ko. So ayun mga pre, maraming salamat. God bless us all and bye-bye.